Magandang araw mga kababayan. Ako po ang inyong host at ngayon ay tatalakayin natin ang mainit na isyu sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kasalukuyang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kamakailan lamang, nagkaroon ng matinding pahayag si Duterte laban kay Marcos. Ayon sa kanya, kasama daw ang pangalan ni Marcos sa listahan ng mga drug addict na hawak ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sa isang prayer rally sa Davao City, mariing sinabi ni Duterte na ang kasalukuyang mga hakbang para sa People's Initiative sa pag-amyenda ng konstitusyon ay para lamang palakasin ang kapangyarihan ng pamilya Marcos. Binigyang diin din niya ang pangangailangan ng militar at pulisya na protektahan ang konstitusyon laban sa mga umano'y banta na ito. Inihayag niya na dapat maging mapagbantay ang militar at pulisya sa anumang maling ginagawa sa pamahalaan. Sa kabilang banda, tinugon ni Presidente Marcos Jr. ang mga paratang ni Duterte. Aniya, maaaring ang mga pahayag ni Duterte ay dulot ng paggamit nito ng fentanyl, isang malakas na synthetic opioid. Ang ganitong palitan ng mabibigat na salita sa pagitan ng dalawang nangungunang lider ng bansa ay nagdudulot ng malaking usapin sa politika at pamamahala sa Pilipinas. Ito rin ay nagpapakita ng pagbabago sa dating magandang ugnayan sa pagitan ni Duterte at ng pamilya Marcos, na nagpapahiwatig ng pagbabago sa mga alyansa at dinamika ng kapangyarihan sa loob ng bansa. Ang pag-aaway ng dalawang pinakamalaking dinastiya sa Pilipinas ay magdudulot ng malalim at pangmatagalang epekto sa politika ng bansa. Sa isang panig, maaaring lumakas ang pagkakahati sa pagitan ng mga taga-suporta ng bawat dinastiya. Sa kabilang banda, ito rin ay maaaring magbukas ng pinto para sa iba pang mga puwersa at mga partido upang makapasok sa larangan ng politika. Gayunpaman, ang ganitong kaguluhan ay maaaring magdulot ng pagbaba ng kredibilidad sa mga lider ng dalawang dinastiya at magpataas ng antas ng kritikal na pagtingin ng mamamayan sa politika at pamamahala ng bansa. Sa kabuuan, ang ganitong uri ng pag-aaway ay maaaring magkaroon ng malawakang implikasyon sa politika ng Pilipinas, na maaaring magbunsod ng pangmatagalang pagbabago at pag-unlad sa sistema. Ngayon, ang ating mga kababayan ay nag-aabang at nagtatanong, ano ang magiging epekto ng ganitong uri ng bangayan sa pangkalahatang kalagayan ng ating bansa? Paano ito makakaapekto sa pamamalakad at sa hinaharap ng Pilipinas? Ang mga ganitong uri ng issue ay mahalaga at dapat binibigyan ng sapat na pansin. Sa ating mga kababayan, mahalagang maging mapanuri at maging bahagi ng mga diskusyon tungkol sa ating bansa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong host, nagpapaalala na ang kaalaman ay kapangyarihan. Magandang araw po sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel kung gusto mo pang makapanood ng mga videos katulad nito.